Isang minuto na lang at mag-uumpisa na ang pagre-reveal ni Vegapunk ng katotohanan. Bali nagumpisa nga itong chapter 1112 sa report ng mga Marines na kinukonfirm nila na ubos na daw ang lahat ng pasifistas sa Egghead Island. At yung dahilan nga ng pagkaubos nila ipinakita na rin. Ito nga si Gorosei Nasujuro. Galit na galit nga itong si Nasujuro kay Vegapunk since hinayaan nga neto si Bonnie na kontrolin ang mga pasifistas. At since ubos na nga ang mga pasifistas nagumpisa na ngang magpaulan ng bomba itong mga Marines sa isla. Kaya naman naramdaman nga nila Oimo at Kashi na kailangan na nilang bumalik sa barko nila since pumapangit na nga daw ang sitwasyon. At speaking of barko nila nagkakaroon nga ngayon ng laban dito. Itong mga Vice Admirals laban sa grupo nila Bonnie. Ipinakita nga na nagpapalitan ng atake itong sila Franky at Vice Admiral Red King. Yung palitan nga nila ng atake lumamang itong si Franky. Pinipinga lang niya yung muka nitong si Red King. Si Bonnie naman nilalabanan itong si Vice Admiral Pamsky na in an instant ginawa niya lang tong bata. Pag-transform nga sa kanya ni Bonnie sa pagiging bata agad nga itong sinipa ni Bonnie sa muka. Pero kung inaakala nga nating nakakalamang na sa laban itong grupo nila Bonnie dahil sa pag-atake nila sa mga Vice Admirals nagkakamali tayo dahil bigla na nga lang may sumulpot ng mabilis sa likuran nila at inatake itong giant na may hawak kay Kuma. Itong dumating pala na to si Gorosei Nasujuro na. Nung makita nga ito nila Franky at Bonnie naalarma sila. Sa sumunod na panel naman napunta nga yung scene sa Labo Base. Ipinakita nga na tuloy-tuloy pa rin yung pagbo-broadcast ni Vegapunk at dito nakita na nga natin sila York at Gorosei Mars. Nasa control room nga sila kung saan ina-update nga ni York itong si Gorosei Mars na meron na lang daw silang 4 minutes para mahanap yung signal na pinanggagalingan ng broadcast. Base nga daw sa background nila Vegapunk sigurado nga daw si York na dito nag-record sila Vegapunk. Nung marinig nga yun ni Gorosei Mars agad-agad niyang inatake itong control room at sinira. Nung makita nga ito ni York agad niyang winarningan itong si Gorosei Mars na magdahan-dahan. Huwag nga daw siyang maging reckless o padalos-dalos since baka sumabog nga daw ang buong Labo Base kung aatake lang siya sa kung saan-saan. Dahil kung may masira nga daw itong si Gorosei Mars sa kahit anong building sa 3rd floor magkakaroon nga daw ng chain reaction ang bawat building na pwede daw mag-cause ng pagkasabog ng buong Labo Base. At yes, included nga daw itong punk record sa masisira. At dito biglang ang binantaan ni York si Mars na siya daw ang makakalaban neto kung may masisira pa daw siya sa Labo Base. Hanggang sa biglang ang may narinig itong si Gorosei Mars sa itaas ng punk records. Ang hinala nga ni York baka ito na daw yung Haishen Denden Mushi. Yung shell nga daw neto triangular. At pwedeng ito nga daw yung ginamit nila Vegapunk na pang broadcast sa buong mundo. At dahil nga sa may idea na itong si Gorosei Mars sa kung ano ang hahanapin niya, pumunta na nga sila ni York sa itaas ng punk records. Sa kabilang banda naman pinasilip nga tayo ni Oda sa ibang mga kaganapan sa Labo Base. Ipinakita nga itong sila Kaku at Stacy. Pinag-uusapan nga nila yung nag-appear na si Gorosei Mars. As expected nga daw sobrang terrifying ng transformation ng isang Gorosei. Hanggang sa biglangang nagtaka itong si Kaku na bakit hindi daw kasama ni Stacy yung grupo ng Straw Hat Pirates. Tinanong nga niya kung bakit daw naiwan itong si Stacy sa Labo Base. Ang sinagot nga lang ni Stacy dahil sa meron pa nga daw siyang misyon na tatapusin. Itong misyon nga na to yung buksan daw ang barrier para makatakas na ang buong Straw Hat Pirates. Inexplain nga yan ni Edison sa grupo nila Nami. Kaso ang problema nga base kay Robin ngayong wala na nga daw ang Vega Force 1 paano pa daw sila makakalipad pababa sa dagat. At dito sinabi nga ni Usopp na sa pamamagitan daw ng Coup de Burst. As soon as dumating na nga daw itong sila Zoro aalis na sila gamit itong Coup de Burst ng 1000 Sunny. Nung marinig nga yun ni Edison
bigla siyang natawa na para bang alam niya na wala ng ibang paraan para makatakas itong grupo nila pababa. Kaya naman dito bigla nga siyang nagdesisyon. Tumalon nga siya sa barrier pababa at iniisip na ang tanging paraan lang para makatakas itong mga kasamahan niya sa pamamagitan ng pagsasacrifice niya. At dito nakita nga nating nagkaroon ng malaking explosion itong pagtalon ni Edison sa barrier. At although mahirap ngang paniwalaan mukhang patay na nga siya. So wala na ngang oras itong grupo nila Nami na i-confirm pa ito. Since out of nowhere nga bigla na lang may nag-appear na mga galamay sa lokasyon nila. At base nga sa appearance mukhang ito na nga si Gorosei Saturn. Umakyat nga siya ng labo pace. Sa sumunod na panel naman napunta na nga tayo sa grupo nila Luffy. Kung sa last chapter nga iniisip na nilang tumakas ngayon nga hindi na nila yon magagawa pa. Since umatake na nga itong si Gorosei Jupiter at hinihigop sila. Buti na nga lang at nakaisip ng paraan itong si Luffy. Sinipa nga niya itong malaking building para magsara itong bunganga ni Jupiter. Which is gumana naman dahil bumara nga itong malaking building sa bunganga ni Jupiter. Kaso ang kapalit nga nito nakita na naman nating na-drain itong Gear 5 ni Luffy. At since sinabi nga ni Luffy na ubos na daw ang power of food niya, nagkaroon nga ng idea itong sila Brogy at Dory na bigyan ng pagkain si Luffy. Yung pagkain nga na ibinigay nila emergency food daw ng mga giants sa Elbaf. Pagkakain nga ni Luffy nakita nating bumalik na ng konti itong lakas niya. Pero may isa pang ngang problema. Dahil sa hindi kalayuan nga bigla na lang nag-appear itong si Gorosei Mercury. At since wala pang ngang sapat na lakas itong si Luffy, gumamit nga muna siya ng attacking Red Rock. Pero imbis nga na masaktan itong si Gorosei Mercury, si Luffy pa nga yung nasaktan sa attacking ginawa niya. Meaning sobrang tigas ng katawan nitong si Gorosei Mercury. At sa huling panel nga ng chapter na to nabalik yung scene sa labo pace, specifically sa Punk Records. Nagkaroon nga tayo ng update na 1 minute na lang daw ang natitira at mag-uumpisa na itong sasabihin ni Vegapunk. At dito biglang ang ipinakita si Gorosei Mars na naka-human form, kung saan mukhang natagpuan na nga niya itong nabanggit ni York na Haishen Denden Mushi. At sinabi nga niya na ubos na daw ang swerte ni Vegapunk. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1112. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Na-set up na nga ni Oda ng maayos yung mga matchups ng mga Gorosei sa Egghead Island. Itong si Gorosei Nasujuro nga nasa grupo nila Bonnie, which is parating na nga dito si Sanji. At malamang ito na nga yung magiging laban nila. Sila Gorosei Mars at surprisingly na si Gorosei Saturn nasa labo pace naman. At mukhang ang haharapin naman nila itong grupo nila Nami at Zoro. At lastly itong grupo ni Luffy na ang kaharap ngayon sila Mercury at Jupiter. Sa part nga ng pagkatuklas ni Gorosei Mars sa lokasyon ng possible signal na ginagamit ni Vegapunk para sa broadcast I doubt na ito na talaga yung ginagamit niya. I'm sure na may hinanda pang twist si Oda para dito. Kaya abangan natin to sa mga susunod na chapter. Sa part naman ng naging laban ni Luffy kila Gorosei Jupiter at Gorosei Mercury nadagdagan nga yung information natin patungkol sa kanila. Una nalaman nga natin na bukod sa paglubog sa lupa kaya rin palang humigop ng napakalakas na itong si Gorosei Jupiter. Na even itong mga giants ina-admit nila na hindi sila makagalaw sa puwersa niya. Meaning ganito na lang ito ka-powerful. Si Gorosei Mercury naman bukod nga sa napakalakas na Conqueror Saki sobrang durable din pala niya. Masasabi nga natin na mas durable pa siya kaysa kay Kaido. Dahil imagine, itong Gomu Gomu Red Rock nga na inatake ni Luffy sa kanya nasaktan nga neto ng sobra si Kaido. Samantalang siya imbis nga na masaktan si Luffy pa ang nasaktan. Meaning sobrang durable niya. Ipapaalala ko lang na itong Gomu Gomu Red Rock nga combination ng tatlong techniques ni Luffy. At ito nga yung Elephant Gun, Red Hawk at Advanced Armament Haki. So logical lang na isipin
isipin na talagang masasaktan neto si Kaido since may advanced armament hacking nga ito. Pero yung fact nga na hindi neto nasaktan siguro si Mercury, dito nga tayo mapapaisip. Dahil in last chapter nga nakita nating nasaktan siya nila Brogy at Dory. At hindi niya pa na-exhibit dito itong pagiging durable niya. Ibig sabihin ba neto parang may sort of armament hacking siya o kung ano man para maging durable itong katawan niya? Or may ginamit ba siyang technique para ma-harden itong katawan niya bago tumama itong Red Rock sa kanya? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, yung iba ngang hindi natin natalakay sa video na to, gagawa na lang natin ng separate video which is i-upload na natin susunod. Bale, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1112. So yun lang, peace!